Okay, so mini PC naman guys, yung pag-uusapan natin ngayon, ito ay galing sa Maxtang. Siguro first time yung marinig yung brand na yan. Ilalagay ko yung link ng kanilang website dyan sa description box baba para makita nyo pa yung ilang details ng brand na yan. At yung pinadala nila sa akin ay itong MTN FP750 nila. At ang configuration nito ay 16 1TB. At ang presyo niyan ay $532 as of making this video. At kung i-convert natin nasa around 31,000 pesos, mga ganon. Plus shipping fee, siguro sabihin na natin mga 32,000 all in all. Kung ganito rin yung configuration na pipiliin ninyo. Pero parang aabot ng 64 gigabytes of DDR5 RAM yung pwede ninyong piliin sa kanilang website. Again, nandiyan yung link sa description box sa baba. Ngayon, kung ako lang naman yung tatanungin ninyo, nasa affordable side to ng mga mini PC. Kasi kung titingnan ninyo yung presyo ngayon ng B-Link na same yung specs dito sa FP750 ng Maxtang, almost 50,000 pesos na yon. Pero ito, nasa 31 to 32,000 lang. So, para sa akin, again, affordable to. So, kung papansin niyo guys, yung box nitong mini PC na to, para siyang kapareho ng design ng AMD CPU kapag bumili kayo. Di ba? Kasi yung CPU na nandito sa mini PC na to ay AMD. Okay, so pakita ko muna sa inyo guys yung laman ng box. Tapos pag-usapan natin yung mga ports, yung upgrade options, tsaka yung performance na overall. Okay, so ito guys yung box nitong Maxtang FP750. So, ayan yung kanyang itsura. Tapos, nandito yung configuration sa may gilid. Ayan. So, meron tayong AMD 7735HS na CPU, Wi-Fi 6, 90 watts, 16 gigabytes, 1 terabyte na SSD, tsaka pwede natin siyang i-mount sa likod ng monitor natin. Okay, so tingnan natin yung laman ng box. So nga pala, meron silang ipinadala pa na ganito, mouse pad. Okay, siguro ganito rin yung freebie na makukuha ninyo kapag nag-order kayo sa kanila. Okay, so meron tayong power adapter sa loob na 90 watts. Tapos ito yung power cable niya. Ayan. So ano pa rin siya, hindi pa rin siya USB-C guys. Ano pa rin, yung standard pa rin na ganito. Ayan. I think 5.5mm ata ang tawag dito. Anyway. Tapos meron tayong HDMI cable. Tapos ito yung kanyang mount. Guys, ayan. VESA mount. So pwede natin siyang i-mount sa likod ng monitor natin para mas matipid sa space ng ating desk. Ito yung mga tornilyo. At if ever gusto nating lagyan ng SATA SSD, pwede rin. Lalagyan lang natin tong adapter na to sa loob. At ito na guys, yung MTN FP750 mini PC natin. So, tanggalin muna natin yung mga plastic. So, napaka-glossy guys ng ibabaw tsaka ng ilalim ng mini PC na to. At hindi ko sure kung bakit yung ginawa ng Maxtang dito. Hindi talaga wise na design yan para sa mga ganitong devices dahil sigurado mapupuno to ng fingerprint, ng scratches, at halatang halata yung mga aligabok. Anyway, makikita ninyo na meron tayong mga ports dito sa harap tsaka sa likod. Tapos dito sa harap, makikita nyo meron tayong audio jack, meron tayong dalawang USB-A 3.2, tapos USB-C na 3.2 din na pwede sa data at saka sa display. Andito yung dalawang LED indicators natin at yung ating power button. Tapos dito naman sa likod, meron tayo, dito yung power, natin, syempre, yung power port natin. Meron pa tayong isang USB-A 3.2 dito, isang USB-A na 2.0, dalawang HDMI na 2.0, at yung Ethernet or LAN port natin. Tapos makikita nyo guys, na maganda yung ventilation niya dito sa may gilid, dito din sa may likod, tapos isa pang gilid. So talagang makakahinga ng maluwag tong mini PC na to habang ginagamit natin. Actually kahit sa ilalim, meron din. So maganda yung airflow ng mini PC na to. Okay, so napakadali lang naman guys, i-open nitong FP750. So meron tayong 4 na screws na kailangan tanggalin. At pag open natin, agad-agad makikita na natin yung mga pwede nating i-upgrade dito sa mini PC na to. So makikita ninyo na meron pa tayong isang slot para sa ating DDR5. So kapag bumili tayo, isang slot lang yung i-occupy nila para mas madali tayo makapag-upgrade, and para sa akin okay na okay yun. Pero syempre single channel lang yung magagamit natin out of the box. So highly recommended na magdagdag pa tayo ng RAM para sa full performance ng mini PC na to. At ang isa pa sa pwede nating i-upgrade dito ay yung NVMe SSD.
Yun nga lang, ang upgrade na gagawin natin ay hindi mag-add, kundi mag-replace lang. So ngayon guys, tingnan muna natin ang performance ng mini PC na to based sa Geekbench na scores niya kapag single lang yung kanyang channel or isa lang yung RAM niya. Yung bang pagka-deliver sa atin, isa lang yung nakakabit na RAM. Tingnan natin ang magiging score niya sa Geekbench. Okay, so makikita ninyo, sa single core score, 2027 yung nakuha natin. Sa multi-core score naman ay 7,771, which is not bad guys. Napakagandang performance na yan. Pagdating naman sa GPU score, naka 21,925 tayo. So, diba? Ganda ng performance. Out of the box, magagamit na agad natin to sa gaming at papasa na rin sa video editing. Pero nga pala, muntik na makalimutan. Quick specs muna pala tayo. Okay, so itong Maxtang MTN FP750 ay naka AMD Ryzen 7 7735HS, 8 cores, 16 threads na CPU. Meron tong AMD Radeon 680M na graphics, 12 graphics core at 2.2 GHz yung frequency. Meron tong 16GB DDR5 4800 MHz na RAM at 1TB NVMe SSD. Pagdating naman sa Wi-Fi, naka Wi-Fi 6E na to at yung kanyang Bluetooth naman ay 5.2. At meron na rin naka-install dito na Windows 11 Pro na genuine. Okay, so kagaya ng palagi kong ginagawa sa mga mini PC na nire-review ko, nire-reset ko talaga. Kahit sa mga laptop, nire-reset ko talaga yan para lang masigurado ko na genuine yung naka-install dito na Windows. At genuine naman guys. Okay, so balikan natin guys yung upgrade options itong FP750. So maglagay tayo ng isa pang 16GB na DDR5 at tingnan natin yung magiging score niya sa Geekbench. Okay, so kagaya na makikita ninyo, ang laki ng in-improve sa performance. Sa CPU single core score, naging 2063 na yung kanyang score. Pagdating naman sa multi-core score, naging 9342 naman. At sa GPU, sobrang laki nang na-jump, naging 26,854. So again guys, gaya na sinabi ko kanina, highly recommended kung magdadagdag pa tayo ng RAM dito kasi talagang magja-jump yung kanyang performance, mas magiging maganda yung magiging experience natin dito sa mini PC na to. Ngayon naman, subukan natin siya sa gaming. So dito sa Forza Horizon 4, yung ating graphic settings ay naka 1080p, 144 yung ating FPS, at naka medium settings tayo overall. Makikita niyo sa performance, umaabot tayo ng 80 to 100 FPS sa buong gameplay. Napaka-smooth at napakaganda ng gameplay natin. Pagdating naman guys dito sa Dirt 5, naka medium settings pa rin tayo, 1080p. Yung gameplay naman natin ay umaabot ng 40 to 45 FPS. Dito naman sa Ark Survival, naka-epic yung ating graphics, 1080p pa rin yung ating resolution. Umaabot tayo ng 30 to 35 FPS.
Ngayon pagdating naman guys sa thermals, hindi ako makapagbigay ng eksaktong number. Pero habang tinitest ko siya sa gaming, sunod-sunod wala ako na feel na alarming heat. So, okay naman siya. And dahil laro tayo dito ng AAA games, masasabi natin na pwedeng-pwede talaga to sa video editing. So okay guys, ano masasabi nyo dito sa Maxtang Mini PC? Comment kayo dyan sa baba. And again, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba kung gusto nyo itong mabili. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo pa makapag-review ako ng iba pang mga mini PC na affordable yung presyo, i-like nyo lang itong video na to. Maraming salamat guys para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.